konting sandali na ang labi ng ating kapatid ay ating mga kasama. Bago natin ilagak ang kanyang mga labi, ay ating muna gugulayin ng sandali ang kanyang mga salita. Tayo narito upang makiramay sa mga mahal sa buhay ng ating kapatid na yumao. At sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans sa 12, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Tayo ay nakikiramay sa mga oras na ito at ang bawat isa narito upang ipadama sa mga mahal sa buhay na hindi sila nag-iisa. Kundi marami rin nagmamahal sa kanila, marami nagmamalasakit sa kanila, at tayo yun. Maaaring yung ibiwala bunga ng ibang kadahilanan, subalit sila man ay nagpapaabot ng kanilang pakikiraman. Sinasabi ng salita ng Diyos ang ganito sa Genesis chapter 3 sa verse 19, sapagkat yang ka kinuha sa lupa, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ito ang kalikasan ng tao. Ang ating katawan ay mula sa alabok, doon kinuha ng Diyos. At tayo hinubugan, hiningahan, na naging kaluluwang may buhay. Ngunit ang katalagahan, ang tao ay babalik sa alabok. Subalit maliw tayo, na bagamat ang tao ay babalik sa alabok, ay mayroong sinasabi ang salita ng Diyos na mayroon namang panahon ng pagbabago. Sinasabi sa Job chapter 14 sa verse 14, kung ang isang tao'y mamatay, ay mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbakal ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Mayroong araw na darating na ang katawan ay babaguhin. Kaya sinasabi sa 1 Corinthians 15 sa verse 42 up to 44, ito ang pahayag ng salita ng Diyos at ating babasahin sa inyo ang kasulatan. Gayun din naman, ang pagkabuhay na mabuli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mabuli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasibhayo, binubuhay na mabuli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mabuli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukos sa lupa, binubuhay na mabuli na katawang ukos sa Espiritu. Kung may katawang ukos sa lupa, ay may katawang ukos sa Espiritu naman. Yan ang kapalaran ng mga sumasampalataya. Amen. Mayroong katawang panlupa. Ito ang ating taglay ngayon. Ngunit sa panahon ng pagbabago, sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay hindi na katawang panlupa ang ating tataglayin, kundi katawang panlangit. Bagamat sa mga oras na ito, ay katotohanan tayo mayroong mga kalungkutan. Lalong-lalo na ang mga naiwanan ng ating kapatid. Subalit sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans 8 sa verse 20, sapagkat ang buong nilalang ay nasabot ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi doon sa sumabot sa kanya sa pag-asa. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pag-aalipin ng kabuluhan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umiibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu
sa makabit bagay, tayo naman na magsisilip din sa ating sarili na sa paghihintay ng pagbugbog at dilitibak ang pagtubos ng ating katawan. Mayroong araw na ang katawang ito ay tutubusin na sa kamatayan. Ngayon, ang mga sumampalataya ay tinubos ang kanilang kaluluwa upang hindi mapunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang huling gagawin ng Panginoon, ang katawang ito na ating kasama ngayon ay tutubusin upang bigyan ng isang katawang maluwalhati. Sinasabi sa unang Korinto, sa kabanatang 15, narito, sinasaysay ko sa inyong isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisapatan, sa huling pagtulog ng pakakap, sa pagkatutunog ang pakakap at ang mga patay, ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Kay Adan ay dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ngunit kay Kristo, ang namatay ay binubuhay. Sapagkat kung paano kay Adam, ang lahat ay nakamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhay. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, sa mga oras po ito, sa mga huling sandaling ito, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo at aming ipinagkakatiwala sa iyo ang labi ng aming mahal na kapatid. Sapagkat ito ang iyong kapasyahan para sa kanya, ngunit mayroon kaming dakilang pag-asa na inibitay. Sa pagbabalik ng aming Panginoon, tutubusin ang katawang ito at bibigyan ng katawang wala ng kamatayan, wala ng kasiraan. Gagawing isang maluwalhating katawan. Bigyan mo po ng kaaliwan ang iyong mga anak na naulila at makita nila na mayroon kaming dakilang pag-asa. Pagkat kung kay Adan ay dumating ang kamatayan, kay Kristo ang sumasampalataya ay bubuhay muli. Tulungan mo mapagtagumpayan nila ang pagsubok na ito at bigyan mo sila ng lalong higit na pananampalataya na palakasin ang kanilang mga loob at magtiwala sa iyo na ang aming kapatid ay nasa piling mo na at siya'y inaaliw mo sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Okay, kasi po may gustong address po tayo. Mga rules. Pressure ang daan. Hindi ko yata.
Ang alagok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang espiritu ay mababalik sa Diyos. Ang mawala ay papasatahanan na kasama ng Panginoon. Amang Diyos, ingatan mo po wala. At ang labi ng aming kapatid ay aming initingnan ang iyong mga salita. Sa araw ng pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo ay magbabangon mula sa mga patay upang bigyan ng katawang maluwalhati at wala ng kamatayan. Sumayo ang kapangyarihan, ang paghahari, ngayon at magpakailan-kailanman. Siya naman.